Sa ngayong araw na ito naglabas na ng pahayag ang White House ukol sa pag-uusap ni Joe Biden at Benjamin Netanyahu kung saan binigyang diin ng Pangulo ng US ang pangangailangang mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan, partikular sa mga masikip na lugar ng Beirut. Ayon sa White House, pinagtibay ng Pangulo ang matibay na pangako niya sa seguridad ng Israel. Mariing kinundina niya ang pag-atake ng ballistic missile ng Iran laban sa Israel noong October 1. Tungkol sa Lebanon, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng isang diplomatikong kasunduan upang ligtas na maibalik ang mga sibilyan ng parehong Lebanese at Israeli sa kanilang mga tahanan sa magkabilang panig ng Blue Line. Pinagtibay ng Pangulo ang karapatan ng Israel na protektahan ang mga mamamayan nito laban sa Hezbollah, na nagpaputok ng libu-libong missile at rocket patungo sa Israel nitong nakaraang taon lamang, habang binibigyang diin ang pangangailangang mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan, partikular sa mga masikip na lugar ng Beirut. Tungkol naman sa Gaza, tinalakay ng mga lider ang agarang pangangailangang muling buhayin ang diplomasya upang mapalaya ang mga bihag ng Hamas. Tinalakay rin ng Pangulo ang kalagayan ng mga humanitarian situation sa Gaza at ang kahalagahan ng pagpapanumbalik ng akses sa hilaga, kabilang ang pagpapasigla sa koridor mula Jordan kaagad. Sa nakaraang ilang linggo, ang malulupit na pambobomba ng Israel sa buong Lebanon ay nakakitil ng hindi bababa sa 1,200 civilian at nagpalisan ng 1.2 milyon na residente. Sa buong bansa, libu-libong mga Syrian refugee, bukod sa mga residenteng Lebanese, ang tumakas patungong Syria nitong mga nagdaang araw upang makaligtas sa mga airstrike ng Israel. Naunang hiniling din ng administrasyon ni Biden sa Israel na bawasan ang mga nakikitil sa mga sibilyan sa Gaza, kung saan nakitil ng mga puwersang Israeli ang mahigit 43,000 Palestino at napilitang lumikas ang halos 2 milyong nakaligtas. Gumastos din ang administrasyon ng Biden ng record-breaking na 17.9 billion sa tulong militar para sa Israel mula noong nakaraang October. Hinimok din ng Estados Unidos ang Israel na agad tugunan ang mapaminsalang kalagayan ng mga sibilyang Palestino sa kinukubkob na Gaza Strip at itigil ang pagpapalala ng pagdurusa sa pamamagitan ng limitadong paghahatid ng tulong. Ayon sa ulat ng Reuters mula sa UN Security Council, ayon kay US Ambassador sa UN Linda Thomas-Greenfield, na tumutukoy sa mga ulat tungkol sa masaklap na kalagayan sa timog at gitnang Gaza. Ang mga mapaminsalang kalagayang ito ay naipagbigay alam na ilang buwan na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin natutugunan. Kailangan itong magbago, at ngayon na. Binigyang diin din ni Thomas Greenfield ang pangangailangang makabalik ang mga sibilyan sa kanilang mga komunidad upang makapagsimula muli. Dagdag pa niya, walang dapat na demograpiko o teritoryal na pagbabago sa Gaza Strip, kabilang ang anumang aksyon na magbabawas sa teritoryo ng Gaza. Ipinahayag naman ni Felipe Lazzarini, pinuno ng UN Palestinian Refugee Agency, UNRWA, sa seguridad ng UN na daan-daang libong tao ang muling itinutulak na lumipat sa timog, kung saan hindi katanggap-tanggap ang mga kalagayan ng pamumuhay. Muli na namang nasa bingit ng isang tagutom ang mga taga-Gaza, ayon sa pahayag. Matagal nang nagrereklamo ang UN tungkol sa mga hadlang sa pagpapadala ng tulong sa Gaza at sa pamamahagi nito sa gitna ng digmaan. Iniulat ng Reuters noong nakaraang linggo na ang supply ng pagkain sa Gaza ay bumaba ng malaki sa mga nakalipas na linggo dahil ipinakilala ng mga autoridad ng Israel ang bagong patakaran sa customs para sa ilang makataong tulong at hiwalay na binawasan ang mga paghahatid na inorganisa ng mga negosyo. Sinabi ni Linda Thomas-Greenfield na kailangan nating makakita ng mas kaunting hadlang sa paghahatid ng tulong, hindi dagdagan pa. Samantala, ipinagtanggol ng UN Ambassador ng Israel, si Danny Danon, ang record ng kanilang bansa. Ayon sa kanya, hindi naglalagay ang Israel ng anumang restriksyon sa makataong tulong. Sa katunayan, 82% ng lahat ng kahilingan para sa koordinasyon ng makataong tulong ay naaprubahan at naisakatuparan. Ayon naman sa ulat ng State News Agency SANA, binomba ng isang pag-atake ng Israel ang isang industrial area sa bayan ng Hasia, humigit kumulang 30 kilometers sa timog ng lungsod ng Homs. Ayon sa AFP, idinagdag na ang paunang impormasyon ay nagsasaad na ang target ng pag-atake ay isang pabrika ng sasakyan na nagdulot ng material damage. Nagpatupad na ang Israel ng maraming pag-atake sa Syria nitong mga nakaraang linggo at buwan, sa kabila ng panawagan mula sa kanluran para sa de-escalation sa rehiyon. Kasama rito ang isang pag-atake noong Martes sa isang residential building sa Damascus na ikinakitil ng hindi bababa sa 7 tao, kabilang ang mga kababaihan at bata. Kasama rin sa mga pag-atake ang pambobomba sa gusali ng konsulado ng Iran sa Damascus noong April. Ang pag-ataking iyon na itinuturing na pinakamalaking pag-atake sa Syria mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza ay ikinakitil ng 7 military advisor,
kabilang ang 3 matataas na komander ayon sa Iran. Sa karagdagang ulat tungkol sa tila pag-atake ng Israel sa Syria, iniulat ng State News Agency sana na ang air attack ay hindi lamang tumarget sa isang pabrika, kundi pati na rin sa mga sasakyang may karga ng mga medical at relief supplies, na nagdulot ng malaking sunog, ayon sa manager ng industrial area sa Hassia. Narinig din ang mga pagsabog sa lungsod ng Daraa sa Syria, malapit sa hangganan ng Jordan, at iniimbestigahan na ang mga ito, ayon sa ulat ng state media. Iniulat din ng state media na ang pambobomba ng Israel noong Wednesday ay kumitil ng isang pulis sa timog Syria, malapit sa Golan Heights na sinakop ng Israel. Sinabi ng hukbo ng Israel na ang pag-ataking ito ay kumitil ng isang miyembro ng Hezbollah sa loob ng Syria. Inakusahan naman ng Al Jazeera ang Israel ng pag-target sa mga journalist na nagko-cover sa kanilang pag-atake sa Hilagang Gaza, kung saan nakitil ang isang photojournalist para sa Al-Aqsa Television at kritikal na napinsalaan ang isang cameraman ng Al Jazeera Arabic. Mahigpit na kinokondena ng Al Jazeera ang patuloy na pag-target ng Israeli Occupation Forces sa aming mga mamamahayag. Ito ay kasunod ng pag-atake sa isa pang cameraman ng Al Jazeera, si Ali Al-Attar, 2 araw na ang nakararaan, na nananatiling kritikal ang kalagayan at deprived ng kinakailangang pangangalagang medikal dahil sa ipinataw na blockade sa lugar, ayon sa pahayag ng network. Ayon naman kay Felipe Lazzarini, pinuno ng pangunahing UN Aid Relief Organization sa Gaza, wala na kaming mga salita upang ilarawan ang pagkawasak na dulot ng mga pag-atake ng Israel nitong nakaraang taon. Dagdag pa niya, halos maubos na namin ang lahat ng aming mga salita para subukang ilarawan ang lugar na naging parang isang disyerto, isang lugar na hindi na mabubuhay. Ang digmaan ay naging digmaan ng mga superlative. Tingnan mo na lang ang bilang ng mga sibilyan at mga taong nakitil, ang bilang ng mga humanitarian workers, mga UNRWA workers na nakitil, ang antas ng pagkawasak, ang paulit-ulit na paglikas ng mga tao. Parang post-apocalyptic na ang sitwasyon sa Gaza ngayon. Dagdag pa dito, ang mga miyembro ng UN Security Council ay nagbabala sa Israel na huwag ituloy ang isang batas na layuning bawasan ang kakayahan ng UN's Palestinian Refugees Agency. Matagal nang may alitan ng Israel sa UNRWA at inakusahan ng agency na may 12,000 empleyado nito ang sangkot sa mga pag-atake ng Hamas noong October 7 na nagpasimula ng digmaan sa Gaza, kahit na walang ibinigay na ebidensya ang Israel ukol dito. Matagal nang tutol ang Israel sa UNRWA dahil sa pagkilala nito na ang mga Palestino ay mga refugee, at inakusahan din ng Israel ng sadyang pagpapahirap sa makataong gawain ng ahensya, kabilang ang pangungulit at pamiminsala sa mga tauhan nito. Paulit-ulit ding inatake ng mga residente ng Israeli sa Jerusalem ang punong tanggapan ng UNRWA ngayong taon, at sinunog ito ng hindi bababa sa 2 beses. Ayon naman mismo sa Defense Minister ng Israel, ang susunod na pag-atake laban sa Iran ay magiging matindi, tumpak, at nakakagulat. Ang aming pag-atake ay magiging nakamamatay, tumpak, at higit sa lahat, nakakagulat. Hindi nila mauunawaan kung ano ang nangyari at paano ito nangyari. Ito mismo ang sinabi ni Gallant sa kanyang talumpati sa mga tropang Israeli. Noong nakaraang linggo, naglunsad ang Iran ng ilang dosenang missile patungo sa Israel na nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nangako naman ng Iran na tutugon ito sa anumang karagdagang pag-atake ng Israel laban sa kanila.